Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Kapatid, no? Filipinos do not yield. President Ferdinand Marcos stands firm that the Philippine government will not surrender the country's sovereign rights over the West Philippine Sea and will not be deterred by China's threat amid its recent intimidation. Actually, hindi na po intimidation yan eh. Over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies and instrumentalities a response. Meron pong response and countermeasures package. Pucha, package that is proportionate, deliberate, and reasonable in the face of the open, unabating, and illegal, coercive, aggressive, and dangerous attacks by agents of the China Coast Guard and the Chinese Maritime Militia. Alam niyo po, ako, sumobra naman, no? Hinihiling ko talaga na, di ba, sabi ko nga, makipag-tirahan na po tayo ng tubig. Kung tinitira po tayo ng tubig, tirahin din po natin ng tubig, no? Okay lang ako ron, eh. Pero yung iba po itong sinasabi ni Pangulong Marcos, eh, no? Ang sinasabi niya, there shall be, hindi po defensive eh. Hindi po yung pag tinira tayo, meron din tayong maglagay rin tayo ng mga pambomba ng tubig. Hindi po ganun yung sinasabi, no? Kung uunawain po natin, ito po ang sinasabi niya. There shall be implemented by the relevant national government agencies instrumentalities a response and countermeasure. Response po eh. Babawi tayo, re-rest back tayo. Alam niyo po, sa kung mga usapin po yan ng sports, ang sarap pong pakinggan, no? Talo tayo sa China, bawi tayo, no? Kaso hindi po sports to. Yung tayo na, yung ibig sabihin na tayo na po yung babawi tayo, hindi na po to defensive eh. Yung humihingi po tayo ng response sa Pangulo, dalawa yung sinasabi natin gusto natin marinig, no? Makikipagbombetan tayo ng tubig pag binobombet tayo, or dadaanin natin sa mabuting usapan. Mukhang wala pong pronouncement na dadaanin sa mabuting usapan, no? Wala riyan eh. At hindi rin po yung makikipagbombetan tayo kung bobombetin tayo. Response, ibig sabihin babawian natin. Ngayon, kung hindi po kayo takot, matatapang pala kayo. Ako po kasi natatakot ako kasi, di ba? Gusto mo yung masaya sa Pilipinas eh. Okay lang sana kung ito pong mga tao na to ay makakatiyak tayo na walang iwanan sa Pilipinas. Kasi tayo, gustuin man nating umalis sa Pilipinas. Wala naman tayong pupuntahan na ibang lugar eh. Anyways, deliberate and reasonable in the face of the open. So, hindi naman tayo, siguro ang sinasabi ni Pangulong Marcos, hopefully, ang sinasabi niya rito ano lang, no? Yung bombahan lang ng tubig. Sana naman hindi po yung iba pa, no? Okay, we seek no conflict with any nation. Mabuti naman po, mahal na Pangulo. More so nations that purport and claim to be our friends. But we will not be cowed into silence. Okay po yan. Naniniwala po kami na hindi po tayo dapat nananahimik. Submission or subservience. Filipinos do not yield. Ang bibigat po nito, no? Ang bibigat po nito. Sana ito tokis lang, no? Kasi, sana itong lahat ng sinasabi ni Pangulong Marcos ay tokis lang. Para mauwi po to, no? Yung pong mga may kalmadong mga utak ay makonbinsi ang bawat panig na mag-usap. Kasi wala po sa sinasabi na open pa sa usapan eh. Babawian natin eh. Parang ganun yung gusto eh. At sana tumigil na rin po muna yung kaatake sa mga Duterte, no? Labas na po yung Duterte rito. Iba na po yung pinag-uusapan. Duterte pa rin kayo. Alam niyo po, tigilan niyo na yung mga imagination niyo.
Hindi po masisira yung mga Duterte dyan sa mga ginagawa ninyo, no? Okay. Ang nakakatakot nito, may binabanggit pa po si Pangulong Marcos. Ito po, dito ako kinabahan eh. Okay lang yun sa atin na gaganti tayo, no? Pero dito po ako kinabahan. Dito po sa mga tinuran ni Pangulong Marcos na ito. Sabay na wala eh. Anak ng tinapay oh. Ito. The President also said the Philippines was in constant communication with allies, partners, and friends in the international community. Dito po ako no? Kasi yung respond ni Pangulong Marcos, mukhang dahil sa constant communication niya with our allies and partners. Kasi kailan ba tayo binombit? Ilang araw na, di ba? Tapos ngayon lang tayo nagpahayag. Sana, kung ito, binombit tayo ngayon, tapos nagpahayag si Pangulong Marcos, pwedeng itong sinasabi ni Pangulong Marcos, pwede pa nating i-take na ito ay dahil sa galit, no? Nakita niya na talagang tinira direkta yung ating supply ship. No, yung immediate reaction ng isang leader na galit, no? Babawian natin yung China, 'di ba? Yun yung sana kaso po ito nakalipas na yung ilang araw eh. Na cool down ka na eh. Kung ito po, immediately after na binomba tayo, nagsalita si Pangulong Marcos ng mga ganito, ulitin lang natin kung ano yung sinabi ni Pangulong Marcos. Relevant national government agencies, there shall be implemented, over the succeeding weeks, there shall be implemented by the relevant national government agencies a response and countermeasures. No? Ibig sabihin, napag-isipan na to ng Pangulo ng Pilipinas. Hindi na po to out of Kaya meron talagang response. At ang nakakatakot dito, sinabi niya to after niyang magkaroon ng constant communication with allies, partners, and friends in international community. Pero before po nito, magko-conduct na rin po yung China ng mga military exercise with our ASEAN neighbors, no? Tayo po, solo tayo sa ASEAN, sa mga ASEAN. Ibig sabihin, pag nagkagulo po diyan, hindi lang po China ang posible natin makalaban. Okay. So ano po ang nakakatakot dito? Ito po ang nakakatakot. They have offered to help us. Nakakatakot ba yung badong nag-offer nga silang tumulong? Teka lang, hindi naman sila nag-offer na tumulong na makipagdigmaan eh. Tuloy natin. They have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty. Unawain niyo po yung sinasabi ni Pangulong Marcos Hindi po sinabi ni Pangulong Marcos na nag-offer sila na makikipaglaban side by side with Filipinos. Hindi po. Ano po ang sinabi niya? They have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty. Ano ang kinakailangan ng Pilipinas para maipagtanggol ang ating kalayaan, ang ating soberenya. Sovereign rights and while ensuring peace and stability in Indo-Pacific. Hindi po nila sinabi ng mga kaalyado natin na they will fight side by side with the Philippines, with the Filipinos. Hindi po. Ang sinabi po niya, they have offered to help us on what the Philippines requires to protect and secure our sovereignty. So kung ano ang kailangan natin, ipo-provide nila. May naalala po ba kayo na bansa na ganyan? Ganyan ang sitwasyon? Meron po. Ako, naisip ko talaga, Ukraine. Ito po, wala na pong kunwarian to. Nagdeklara po si Pangulong Marcos ng ganyan. Sinasabi niya na we will respond. We will make a corresponding response. Nung siya po ay nagkaroon ng komunikasyon at nangako itong ating mga kaalyado na bibigyan nila tayo ng mga required natin to protect us. Okay. Magkano bayad sa... Ikaw naman, Ranilo Espino. Alam mo, sa totoo lang, seryoso na po itong pinag-uusapan. Panay pa rin kayo bayad-bayad. Anong mga pinagsasabi nyo? Pangulo ng Pilipinas, hindi mo ba alam ng Pangulo ng Pilipinas,
kung anong sabihin ito, yun ang mangyayari sa Pilipinas. Seryoso na, oh. Bayad pa rin ang binibintang nyo. Ano po kayo? Kung ano man yung tinitira mo ngayon, itain mo muna yan. Seryoso na tong usapan, eh. Baka kala mo kwentuhan pa to. Tuloy natin. Okay. So ibig sabihin, tayo po ang nakapronta. I have given, ito po ang tugon ni Pangulong Marcos, I have given them requirements and we have been assured that they will be addressed. So ibig sabihin, nangako po yung ating mga kaalyado na ano man ang kailangan ninyo, ano man ang kailangan ninyo para ipagtanggol ang inyong sarili. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.